Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na pagtuntong natin ng sinti, mabilis na nawawala ang ating collagen at 90% po ng ating mga senior ay hindi ito alam. Ito po ang dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng pangingimay, sa kamay pananakit ng tuhod at panghihina ng mga binti. Pagsapit po ng 60s, mahigit 30% na nito ang nawala sa atin. Kaya naman naninigas ang mga kaso-kasuan, lumiliit ang mga kalamnan, at unti-unting lumalabas ang mga sakit. Sa video na ito, ibubunyag ko po ang 8 pinakamahusay na gulay na mayaman sa collagen na nakaayos mula sa hindi gaanong mabisa hanggang sa pinakamabisa. At ang numero 3, nakakatulong magbuo muli ng cartilage at bawasan ang pananakit ng nerbiyos ng 40% sa loob lang ng ilang linggo. Ito po ay base sa siyensya at lahat ng pag-aaral ay nakalink sa ibaba. Bago po tayo magsimula, taga saan po kayo nanonood? Taga Baguio po ba o taga Cebu? At saan niyo po mas nararamdaman ang panghihina sa binti o sa kamay? Sasagutin po namin ang bawat komento. Ngayon, simulan na natin sa ating gulay. Bilang 8 at oo malamang ay nasa loob na ito ng inyong frigidaire. Gulay bilang 8, atsal red bell peppers. Maaaring hindi ninyo iniisip na ang atsal ay isang pampalakas ng collagen, ngunit isa ito sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng vitamin C na kailangan ng inyong katawan para makagawa ng collagen. Pagkatapos ng edad 60, bumabagal ng husto ang produksyon ng collagen at kung walang sapat na vitamin C, halos humihinto ito. Ang atsal ay naglalaman ng mahigit 150% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin C sa kalahating tasa lang. Ito ay mahalaga dahil pinapagana ng sustansyang ito ang mga enzyme na tumutulong na gawing malakas at nababanat na mga hibla ng collagen, ang mga amino acid, para protektahan ang inyong mga kaso-kasuan, daluyan ng dugo at nerbiyos. Isang pag-aaral noong 20 sa Journal of Clinical Nutrition ang nagsabing ang mga senior na may mas mataas na konsumo ng vitamin C ay may mas malakas na puwersa sa pagkuyom ng kamay, mas mabilis na paglakad at mas mababang antas ng pamamaga. Pinoprotektahan din ng vitamin C ang collagen mula sa pagkasira, lalo na sa mga bahagi tulad ng tuhod pulso at bukong-bukong kung saan naiipon ang pagkasira sa paglipas ng mga dekada. At dahil ang atsal ay naglalaman din ng capsaicin, isang malakas na antioxidant, nakakatulong itong bawasan ang oxidative stress na sumisira sa tisyo ng kaso-kasuan at mga nakapaligid na nerbiyos. Para makuha ang buong benepisyo, kainin ang atsal ng hilaw o bahagyang iginisa. Ang sobrang pagluto nito ay sumisira sa vitamin C. Ihiwa ito sa mga ensalada, isawsaw sa hummus o idagdag sa huling bahagi ng paggigisa. Ang gulay na ito ay hindi lang nagpapasarap sa inyong pagkain, tumutulong din itong ayusin ang inyong mga tissue, protektahan ang inyong mga nerbiyos, at pabagalin ang pagkawala ng collagen na nagnanakaw ng inyong lakas. Gulay bilang 7, spinach, kangkong o malunggay ay mahusay ding alternatibo. Ang spinach ay maaaring malambot at madahon, ngunit ito ay isang powerhouse ng collagen na nagtatago sa ating paningin, lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng pagiging nababanat ng kaso-kasuan, pagpapabuti ng sirkulasyon at pagprotekta sa mga maselang nerbiyos sa inyong mga kamay at binti. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng spinach pagkatapos ng edad 60 ay hindi lang dahil sa mga sustansya nito, kundi kung paano nagtutulungan ang mga sustansyang ito para protektahan ang mga hibla ng collagen at pigilan ang pagkasira ng inyong mga kalamnan at nerbiyos. Una, ang spinach ay puno ng vitamin A sa anyo ng beta-carotene na tumutulong na kontrolin ang mga gene na sangkot sa produksyon ng collagen. Kung walang vitamin A ang inyong mga fibroblast, ang mga selula na gumagawa ng collagen ay hihinto sa paggana ng maayos.
Ngunit ang mas mahalaga para sa mga senior ay ang mataas na nilalaman ng lutein at chlorophyll ng spinach na tumutulong na linisin ang inyong mga tissue at bawasan ang malubhang pamamaga dalawa sa pinakamalaking kalaban ng collagen. Habang tumataas ang pamamaga sa pagtanda, inaatake nito ang mga bahaging mayaman sa collagen sa paligid ng inyong mga kasukasuan at nerbiyos na humahantong sa paninigas pakiramdam na parang nasusunog at pagkawala ng pakiramdam na nababanat sa inyong mga binti at daliri. Ang spinach ay nagbibigay din ng sapat na magnesium, isang mineral na kulang sa mahigit 60% ng mga nakatatanda. Ang magnesium ay may mahalagang papel sa paggana ng kalamnan, pagpapadaloy ng signal sa nerbiyos at aktibidad ng enzyme ng collagen. Kung wala ito, nagkakaroon ng pulikat ang inyong mga kalamnan, nangingimay ang inyong mga kamay, at hindi nakakakuha ng sapat na daloy ng dugo ang inyong mga kasukasuan para manatiling malusog. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2018 na inilathala sa Biological Trace Element Research ay natuklasan na ang mga nakatatanda na may mas mataas na dietary magnesium intake ay may mas matibay na connective tissue at mas mababang kaso ng mga nerve compression syndrome tulad ng carpal tunnel at sciatica. Huwag din nating kalimutan ang nitrate content ng spinach. Ang mga natural na nitrate sa spinach ay tumutulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa paghahatid ng oxygen sa mga lugar na mahirap abutin tulad ng mga kamay-paa at tuhod, mga lugar na madalas tinatamaan ng mahinang sirkulasyon at pagkasira ng collagen sa mga nakatatanda. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mabilis na pag-aayos ng collagen, mas kaunting paninigas ng kasu-kasuan, at mas kaunting pakiramdam na parang tinutusok ng karayom na lumalabas kapag nagpapahinga o naglalakad. Kung sumasakit ang inyong tuhod kapag naglalakad o nangingimay ang inyong kamay kapag nagtatype ang spinach, ay dapat kainin araw-araw. Hindi lang ito isang madahong gulay, ito ay isang sandata para sa proteksyon ng inyong ugat, kalamnan at collagen na kailangan ng inyong tumatandang katawan. Gulay bilang sang okra. Kung ang inyong mga kasukasuan ay naninigas o naninigas, ang inyong mga daliri, kapag humahawak ang okra ay maaaring ang gulay na nagliligtas ng collagen na inyong hinahanap. Madalas itong hindi pinapansin dahil sa madulas nitong katangian, ngunit ang okra ay isa sa mga pinaka-underrated na gulay na nakapagpapagaling para sa kalusugan ng kasukasuan, proteksyon ng nerbiyos, at pagbabagong buhay ng collagen, lalo na para sa mga senior na higit sa 60. Ang nagpapalakas sa okra ay ang ngata. Ang mataas na nilalaman nito ng mucilage, isang makapal at parang gel na soluble fiber na hindi lang tumutulong sa panunaw, kundi nagbibigay din ng sapin at unan sa inyong mga kasukasuan na ginagaya ang natural na synovial fluid na nagpoprotekta sa cartilage. Habang nasisira ang collagen, sa pagtanda ang inyong mga kasukasuan ay nagiging tuyo, marupok at namamaga. Dito na nagsisimula ang sakit. Ngunit ang mga compound sa okra kabilang ang pectin, amnogalacturonan at polyphenols ay tumutulong na pasiglahin ang produksyon ng collagen habang binabawasan ng oxidative stress na nagpapabilis sa pagkasira ng cartilage. Sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Pharmaceutical Biology, natuklasan ng mga mananaliksik na ang katas ng okra ay makabuluhang nagbawas ng pamamaga sa kasukasuan, nagpabuti ng densidad ng collagen sa connective tissue, at nag-regenerate pa ng nasirang cartilage sa mga pag-aaral sa hayop. Ito ay kritikal dahil karamihan sa mga senior na may mahinang tuhod o nangingimay na kamay ay hindi lang nawawalan ng kalamnan. Nawawalan sila ng balangkas ng collagen sa loob ng mga kasukasuan at sakop ng nerbiyos. Direktang sinusuportahan ng okra ang pag-aayos ng mga malambot na tissue na yon. Ang okra ay mayaman din sa vitamin K, vitamin C
at manganese lahat ay mahahalagang cofactor sa proseso ng pagbuo ng collagen. Ang vitamin K ay tumutulong na kontrolin ang calcium upang ito ay mapunta sa mga buto at hindi sa mga kasukasuan. Ang vitamin C ay nagpapalakas sa proseso ng enzymatic na kailangan para bumuo ng mga bagong hibla ng collagen, at ang manganese ay may direktang papel sa pagbuo ng proline, isa sa pinakamahalagang building block ng collagen. Kung wala ang mga sustansiyang ito na nagtutulungan, hindi makakabuo muli ng collagen, gaano man karaming protina ang inyong kinakain. Dagdag pa rito, ang okra ay naglalaman ng quercetin at flavonoids na tumutulong na protektahan ang inyong mga nerbiyos mula sa pinsala ng oxidative. Mahalaga ito para sa sinumang nakakaranas ng pamamanhid pakiramdam na nasusunog o panghihina sa mga binti, paa o kamay. Ang mga sintomas na ito ay madalas na nagmumula sa pagkasira ng connective tissue, hindi lang sa pinsala sa nerbiyos, at tinutulungan ng okra na pabagalin ang prosesong iyon. Para sa mga senior na may masakit na tuhod, nangingimay na daliri o paninigas sa umaga, ang okra ay hindi lang isang side dish. Ito ay isang natural na sistema ng pag-aayos na mula sa halaman para sa inyong collagen kasukasuan at mga nerbiyos. Gulay bilang fine broccoli. Ang broccoli ay hindi lang isang masustansyang berdeng gulay. Isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan para sa muling pagbuo ng mga litid tendons, ligaments at tissue na mayaman sa collagen sa mga tumatandang katawan. Pagkatapos ng edad 60 ang inyong collagen matrix ay nagiging marupok. Maaari ninyong maramdaman ang lumalagutok na tuhod, naninigas na bukong-bukong o kahit pamamanhid sa dulo ng inyong mga daliri. Hindi lang iyan dahil sa pagkasira sa paglipas ng panahon. Ito ay pagkasira ng estrukturang protina na nagpapanatili sa inyong mga kalamnan at kasukasuan, at tinutulungan itong pigilan ng broccoli. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng broccoli ay ang napakataas nitong nilalaman ng sulforaphane, isang compound na matatagpuan sa mga cruciferous na gulay na nag-uudyok sa mga gene ng inyong katawan para sa detoxification at pag-aayos. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Cellular Physiology, ipinakita na pinoprotektahan ng sulforaphane ang mga fibroblast na gumagawa ng collagen, binabawasan ang pamamaga sa connective tissue, at pinapabilis ang paggaling ng nasirang cartilage. Para sa mga senior, nangangahulugan ito ng mas matibay na tuhod, mas mahusay na lakas sa pagkuyom, at mas matatag na mga litid na unti-unting nasisira sa pagtanda. Ngunit hindi nag-iisa ang sulforaphane. Ang broccoli ay naghahatid din ng vitamin C, vitamin K, calcium at glucosinolates na lahat ay may mahalagang papel sa pagbuo ng collagen proteksyon ng buto at pagbabawas ng oxidative stress sa loob ng mga kasukasuan. Ang mga sustansiyang ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng bagong collagen, kundi pinoprotektahan din ang mga umiiral na hibla mula sa pagkasira ng pamamaga, arthritis o mahinang sirkulasyon. Sinusuportahan din ng broccoli ang kalusugan ng nerbiyos na mahalaga para sa sinumang nakakaranas ng pangingimay pakiramdam na nasusunog o pamamanhid sa kanilang mga kamay at binti. Ang mga antioxidant sa broccoli ay nagbabawas ng pinsala ng oxidative sa paligid ng mga nerbiyos, lalo na sa mga dulo ng katawan, na tumutulong na ibalik ang tamang signal ng nerbiyos at bawasan ang mga flare-up na dulot ng pagkasira ng connective tissue. Kasama ang mataas na fiber content nito, tumutulong din ang broccoli na kontrolin ang asukal sa dugo na mahalaga dahil pinapabilis ng mataas na glucose ang collagen glycation na ginagawang matigas at mas madaling masaktan ang inyong mga tissue. Kung lumalagutok ang inyong mga tuhod, nang hihina ang inyong mga kamay o hindi na gumagalaw ang inyong mga binti,
Tulad ng dati, dapat ay nasa inyong plato ang broccoli araw-araw. Hindi lang ito isang gulay. Ito ay isang tagapagtanggol ng nerbiyos, tagapagpanumbalik ng kasu-kasuan, at tagapag-regenerate ng collagen para sa mga senior na gustong manatiling mobile at independent sa mga darating na taon. Gulay bilang for beets. Kung ang inyong mga binti ay laging malamig mabigat o nangingimay kapag naglalakad, maaaring hindi ito problema sa kalamnan. Maaaring problema ito sa sirkulasyon at collagen. At ang beets ay isa sa pinakamakapangyarihang gulay para ayusin pareho. Hindi ito alam ng karamihan sa mga senior, ngunit ang mahinang daloy ng dugo ay ginugutom ang inyong mga selula na gumagawa ng collagen na nagpapabagal sa pag-aayos ng tissue at nagpapahina sa lahat mula sa inyong mga tuhod hanggang sa dulo ng inyong mga daliri. Direktang nilalabanan ito ng beets sa pamamagitan ng pagpapabuti ng produksyon ng nitric oxide na nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng paghahatid ng oxygen at nagpapanumbalik ng daloy ng sustansya sa mga kasu-kasuan nerbiyos at kalamnan. Ang beets ay puno ng mga nitrate na nagiging nitric oxide sa inyong katawan. Sa isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Nutrients, ang mga nakatatanda na uminom ng beet juice araw-araw ay nakakita ng 21% na pagtaas sa daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, pinabuting tibay sa paglalakad, at mas malakas na paggana ng quadriceps. Ngunit narito ang koneksyon sa collagen. Kapag bumubuti ang daloy ng dugo, bumubuti rin ang paghahatid ng vitamin C, mga amino acid at mineral tulad ng copper at zinc. Lahat ay kailangan para sa pagbuo ng collagen. Kung walang sirkulasyon, hindi makakabuo muli ng collagen. At kung kayo ay higit sa 16 tumanin, ang mahinang microcirculation ay malamang na isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit nangihina ang inyong mga binti at nangingimay ang inyong mga kamay. Ang beets ay mayaman din sa beta-chanin, ang pigment na nagbibigay dito ng matingkad na pulang kulay. Ang beta-chanin ay isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa collagen mula sa pagkasira na dulot ng oxidative stress. Ang mga senior na may mataas na antas ng oxidative stress ay nakakaranas ng mas mabilis na pagkasira ng litid, pagkasira ng cartilage, at pinsala sa nerbiyos na lahat ay lumalala nang walang suporta ng collagen. Binabawasan ng beets ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng paglilinis ng mga free radical na umaatake sa connective tissue. At mayroon pa ang beets ay naglalaman din ng folate, isang B vitamin na mahalaga para sa malusog na pagpapalit ng selula, pagbabagong buhay ng balat at pagpapanatili ng kasu-kasuan. Ang mababang folate ay nauugnay sa tumaas na homocysteine, isang nagpapaalam na compound na sumisira sa collagen at nagpapatigas ng mga daluyan ng dugo. Kaya naman ang beets ay lalong nakakatulong para sa mga senior na may mga sintomas sa binti na may kaugnayan sa sirkulasyon, kabilang ang pamamanhid ng mga daliri sa paa, mahinang binti at mabagal na paggaling ng sakit sa tuhod. Para makuha ang buong benepisyo, kainin ng beets na inihaw o steamed, hindi nilalaga. Ang paglalaga ay nagtatapon ng mga sustansya sa tubig. Maaari rin kayong uminom ng sariwang beet juice, walang dagdag na asukal o gadgarin ang hilaw na beets sa mga ensalada. Ang pagpares ng beets sa isang prutas na citrus ay nakakatulong na palakasin ang pagsipsip ng nitrate at mas mabilis na maglabas ng nitric oxide. Kung pakiramdam ninyo ay tumanda ng 10 taon ang inyong mga binti sa isang iglap, maaring ang beets ang daan pabalik. Hindi lang nito pinapalakas ang daloy ng dugo, binubuo rin nito muli ang inyong mga collagen highway mula sa loob. Gulay bilang 3, damong dagat seaweed. Maaaring mukha itong kakaiba at madulas hawakan, ngunit ang damong dagat ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gulay na nagre-regenerate ng collagen sa buong planeta. At halos lahat ng senior ay hindi ito kinakain.
Kung nakakaranas kayo ng paninigas, ng kasukasuan, paninikip ng litid, o pangingimay ng nerbiyos sa inyong mga kamay, o binti ang damong dagat, ay maaring ang nawawalang piraso. Ang nagpapabukod tangi sa damong dagat ay ang mayamang profile ng mineral nito at mga natural na compound na nagpapasigla ng collagen, lalo na ang iodine, alginate at fucoidan na tumutulong na muling buuin ang istruktura ng tissue na nagpapanatili sa inyong katawan. Ang produksyon ng collagen ay hindi lang umaasa sa protina o vitamin C. Nangangailangan din ito ng mga trace mineral tulad ng copper, manganese at zinc na lahat ay nasa damong dagat sa mga anyo na madaling masipsip ng katawan. Ang mga mineral na ito ay nagsisilbing mga cofactor ng enzyme na nangangahulugang pinapayagan nila ang inyong katawan na aktwal na paganahin at buuin ng tama ang mga hibla ng collagen. Kung wala ang mga ito, mananatiling matigas ang inyong mga kasukasuan, matutuyo ang inyong mga litid at mananatiling iritado ang inyong mga nerbiyos dahil sa kakulangan ng proteksyon sa istruktura. Kaya naman ipinakita sa mga pag-aaral sa Marine Drugs at International Journal of Biological Macromolecules na ang mga seaweed polysaccharide tulad ng fucoidan ay nagpapataas ng aktibidad ng fibroblast, nagpapasigla sa produksyon ng collagen at nagbabawas ng pamamaga ng tissue lalo na sa paligid ng mga kasukasuan at daanan ng nerbiyos. Ngunit higit pa riyan ang nagagawa ng damong dagat. Naglalaman ito ng anti-inflammatory omega-3 fatty acids na tatanging plant sterols at natural na iodine na sumusuporta sa paggana ng thyroid. At bakit mahalaga iyon para sa inyong mga kamay at binti? Dahil kinokontrol ng inyong thyroid ang bilis ng metabolismo at pag-aayos ng tissue. Ang mga senior na may mababang iodine at mabagal na thyroid ay madalas makaranas ng mga sintomas tulad ng malamig na kamay at paapulik at pamamanhid at mabagal na paggaling. Lahat ay senyales ng mas malalim na pagkasira ng collagen at mahinang pagpapalit ng tissue. Pinapabuti rin ng damong dagat ang pagiging nababanat ng balat at paggaling ng sugat na direktang refleksyon ng kung paano gumagana ang inyong collagen network. Isang pag-aaral noong Twain ang natuklasan na ang mga nakatatanda na nag-supplement ng katas ng damong dagat ay nakaranas ng mas mabilis na paggaling ng litid at mas kaunting sakit sa kasukasuan pagkatapos lamang ng 4 na linggo. Hindi lang ito pagkain para sa kalusugan ng bituka. Ito ay isang pampabata ng connective tissue para isama ang damong dagat nang ligtas maghanap ng mga low-sodium na tuyong seaweed sheets tulad ng nori o mga seaweed snack na walang dagdag na mantika o asukal. Maaari ninyo itong durugin sa mga sabaw, iwisik sa mga ensalada, o ihalo sa mga smoothie para sa dagdag na mineral nang hindi napapansin ang lasa. Ilang beses lang sa isang linggo ay maaaring magsimulang baligtarin ang mabagal na pagkasira sa inyong mga kasukasuan daliri at binti. Ang damong dagat ay maaaring hindi pamilyar, ngunit kung naninigas ang inyong mga tuhod, nasusunog ang inyong mga kamay sa gabi, o hindi matatag ang inyong mga binti, ang kakaibang halamang ito mula sa dagat ay maaaring ang nakapagpapagaling na pagkain na hindi ninyo pa nasusubukan. Pero bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy po kayo sa video na ito, pindutin po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang video na tulad nito. Gulay bilang duo asparagus. Ang asparagus ay hindi lang isang magarbong side dish. Isa ito sa pinakadirektang gulay na nag-aayos ng collagen na maaari ninyong kainin, lalo na kung nakakaranas kayo ng maluluwag na kasukasuan, lumalaylay na balat, o nasusunog na sakit ng nerbiyos sa mga binti at kamay. Pagkatapos ng edad 60, mas mabilis masira ang inyong collagen matrix kaysa sa kayang itong buuin muli ng inyong katawan. At kung walang tamang suporta mula sa mga selula, magkakaroon kayo ng mahinang tuhod
masakit na daliri at connective tissue na hindi na kayang suportahan ang inyong mga kalamnan litid o balat. Tinutulungan itong pigilan ng asparagus. Ang gulay na ito ay mayaman sa glutathione, ang master antioxidant ng inyong katawan at isang compound na direktang nauugnay sa proteksyon at pagbabagong buhay ng collagen. Ang glutathione ay lumalaban sa oxidative stress na sumisira sa collagen sa mga kasukasuan balat at mga hibla ng nerbiyos sa mga tumatandang matatanda. Ang mababang glutathione ay nauugnay sa mas mabagal na paggaling ng tissue, mas matinding pamamaga at mas mabilis na pagkawala ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2000 sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity ang natuklasan na ang mga senior na may mas mataas na antas ng glutathione ay nagpapanatili ng mas mahusay na istruktura ng collagen, mas matibay na buto at mas mababang marka ng pagkasira ng kasukasuan. Ang asparagus ay puno rin ng vitamin K na kumokontrol sa pagdeposito ng calcium sa inyong mga buto at cartilage na pinipigilan itong maipon sa mga maling lugar tulad ng sa paligid ng mga nerbiyos o malambot na tissue. Ito ay isang pangunahing issue pagkatapos ng 60 kapag ang calcium ay nagsisimulang tumagas sa mga kasukasuan at daluyan ng dugo na humahantong sa paninigas na bawasang pagiging nababanat at pagkakaipit ng nerbiyos. Tinutulungan ng vitamin K na itulak pabalik ang calcium sa inyong kalansay kung saan ito nararapat na pinoprotektahan ang nakapalibot na tissue na base sa collagen mula sa maagang pagkasira. At hindi pa dyan nagtatapos. Ang asparagus ay naglalaman ng folate na sumusuporta sa pag-aayos ng DNA at pagpapalit ng selula, parehong kailangan para sa pag-regenerate ng mga nasirang hibla ng collagen. Ang mga senior na mababa sa folate ay madalas makaranas ng mas mabagal na paggaling ng sugat, mas manipis na balat at naantalang pag-aayos ng kalamnan. Naghahatid din ang asparagus ng prebiotic fiber na nagpapakain sa gut microbiome at ang isang malusog na bituka ay direktang sumusuporta sa mas mahusay na pagsipsip ng mga sustansyang nagpapagana ng collagen tulad ng vitamin C, zinc at magnesium. Kung napapansin ninyo ang maluluwag na tuhod, masakit na balakang o nangingimay na braso, kapag umaabot dapat ay kasama ang asparagus sa inyong lingguhang routine. Hindi lang ito isang gulay, ito ay isang pampasigla sa pag-regenerate ng collagen na desperadong kailangan ng inyong katawan pagkatapos ng 60. Gulay bilang 1 parsley kinchay. Maaaring mukha itong palamuti, ngunit ang parsley o kinchay ay isang powerhouse sa muling pagbuo ng collagen at maaaring ito ang pinaka-underrated na gulay na nakapagpapagaling para sa mga senior. Kung namamanhid ang inyong mga kamay ng hihina, ang inyong mga tuhod, o mas mabilis lumaylay ang inyong balat kaysa sa inaasahan ng kinchay, ay maaaring ang susi para baligtarin ang mga sintomas na yon. Naglalaman ito ng isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng vitamin C at vitamin K. Bawat gramo ng anumang gulay, dalawang sustansya na direktang kumokontrol kung gaano kabilis at gaano katibay ang pag-regenerate ng inyong collagen. Isang dakok lang ng sariwang kinchay ay naghahatid ng mas maraming vitamin C kaysa sa isang dalandan at mahalaga iyon dahil ang vitamin C ang nag-iisang pinakamahalagang sustansiya sa pagbuo ng collagen. Kung wala ito, hindi makakabuo ng mga bagong hibla ng collagen ang inyong katawan, gaano man karaming protina ang inyong kainin. At pagkatapos ng 60, mas mabilis ang pagkasira ng collagen kaysa sa pag-aayos nito maliban na lang kung bibigyan ninyo ang inyong mga selula ng tamang panggatong. Isang pag-aaral noong 22 na inilathala sa nutrients ay nagpakita na ang mga nakatatanda na may mataas na dietary vitamin C intake ay may mas mahusay na lakas ng litid, pinabuting paggalaw ng kasukasuan, at mas makapal na dermal collagen, lalo na sa mga tuhod at kamay. Ngunit hindi diyan tumitigil ang kinchay. Mayaman din ito sa apigenin, isang malakas na plant flavonoid na ipinakitang nagbabawas
ng pamamaga sa mga fibroblast na gumagawa ng collagen. Ibig sabihin, hindi lang ito tumutulong sa inyong bumuo ng collagen, tinutulungan din nito ang inyong katawan na protektahan ito kapag nabuo na. Para sa mga senior na may malubhang pamamaga arthritis o nerve flare-ups, mahalaga ang apigenin. Pinapakalma nito ang pagkasira ng tissue at pinapanatili ang balangkas ng collagen na sumusuporta sa lahat mula sa balat at kasukasuan hanggang sa mga nerbiyos sa gulugod. Ang mas kahanga-hanga pa sinusuportahan ng kinchay ang detoxification at pag-aayos ng connective tissue sa pamamagitan ng pagpapalakas ng antas ng glutathione, ang master antioxidant ng inyong katawan. Nakakatulong ito na alisin ang mga lason na nakakasagabal sa istruktura ng collagen, lalo na sa balat cartilage at ligaments. At dahil puno ito ng chlorophyll, sinusuportahan din ng kinchay ang paghahatid ng oxygen sa mga tissue na tumutulong sa inyong mga kalamnan at kasukasuan na mas mabilis gumaling pagkatapos gamitin. Ang pinakamagandang bahagi, madali itong gamitin. Tadtarin lang ang isang dakok at ihalo sa mga ensalada, itlog, sabaw smoothie, o iwisik sa ibabaw ng mga inihaw na gulay. Huwag lang itong gamitin para sa kulay. Gamitin ito bilang isang pang-araw-araw na paggamot sa collagen. At dahil napakasiksik nito sa sustansya sa maliit na halaga, ilang kutsara lang sa isang araw ay makakapaghatid na ng tunay na resulta. Kung lumalagutok ang inyong mga kasukasuan, nangingimay ang inyong mga daliri, o mas matanda ang pakiramdam ng inyong mga binti kaysa sa ibang bahagi ng katawan, ang kinchay ay hindi lang palamuti. Ito ay gamot na nagbabalat kayo bilang isang herb. At ito ang pinakamakapangyarihang gulay na nagpapanumbalik ng collagen na maaari ninyong kainin pagkatapos ng 60. Pangwakas na mensahe at aral. Pangingimay ng kamay, panghihina ng binti, paninigas ng kasukasuan, hindi lamang ito mga senyales ng pagtanda. Ito po ay mga babala na nawawala na ang inyong collagen. At sa oras na lumabas ang mga sintomas na yan, nawalan na ang inyong katawan ng 30% hanggang 40% ng natural na reserba ng collagen. Pero ngayon, alam nyo na po ang katotohanan. Hindi nyo kailangan ng mamahaling pulbos o masakit na ineksyon. Kailangan nyo lang ng mga tamang gulay na kinakain araw-araw sa tamang paraan para tulungan ang inyong katawan na maghilom mula sa loob. Mula sa kinchay at spinach hanggang sa damong dagat at okra, ang 8 gulay na ito ay suportado ng siyensya para ibalik ang collagen, protektahan ang inyong mga nerbiyos, palakasin ang inyong mga kasukasuan at bigyang buhay muli ang inyong mga binti at kamay. Huwag na pong maghintay hanggang huli na ang lahat. Magsimula po kayo bukas, isang gulay sa isang pagkakataon. Ang mahalagang aral po dito ay ito. Ang kalikasan ay nagbigay na sa atin ng mga solusyon para sa ating kalusugan. Ang ating kusina ay maaaring maging ating butika. Huwag po nating balewalain ang kapangyarihan ng simpleng gulay na matatagpuan lang natin sa palengke sa Divisoria o sa Carbon Market sa Cebu. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na palakasin muli ang ating katawan. Ngayon, gusto po naming marinig ang inyong kwento. Anong sintomas po ang nais ninyong mawala? Pangingimay ba ng kamay o panghihina ng binti? I-comment po ninyo sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pindutin po ninyo ang subscribe button at ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga bago naming video bawat linggo, para manatili kayong malakas, matatag at masigla kahit lampas na ng 60. At huwag po nating kalimutan na i-share ito sa ating mga kaibigan, kapamilya at mga kakilala na maaaring nangangailangan din ng tulong na ito. Maraming salamat po sa panonood.